Muling umarangkada ang Urban Blight Campaign ng Manila Electric Company o Meralco sa Pasig City. Layunin ng naturang proyekto na maisaayos ang mga sala-salabit na linya ng kuryente at mga posteng kailangan ng palitan. Matapos linisin ang GB Miguel sa Barangay Bambang noong Huwebes ay pinuntahan ang Afable Street, Barangay Sagad nitong Biyernes. Napag-alaman na sandamakmak ang illegal attachments ng mga telco sa poste ng Meralco na nagiging sanhi ng paglundo at pagtagilid ng mga ito. Nabatid na maghihigpit na ang Meralco sa usaping ito at oobligahin na kumuha ng permit ang mga kumpanya na magkakabit ng kable sa poste nila. Ipinarating ng barangay ang suporta dito. Bali, yung clearing operations na ginagawa natin dito ngayon is yung continuation nung ginawa natin sa Bambang. So kung makikita nyo dito ngayon, yung mga kabling tinatanggal natin, karamihan kasi dyan mga dead wires na or yung hindi na gumagana. And at the same time, upon verification ng team ng aming foreign attachment, merong mga naka-illegal attach dyan. So yung mga illegal attach na kable dyan, supposedly hindi sila nakakabit. So kung makikita nyo, sila yung nagiging cause ng pagbigat ng poste, and ito nga, gaya nito, nakatabingi na yung poste. So tatanggalin ho natin yung mga naka-illegal attach dyan. And upon verification, parang 4 lang ang may permit or 4 na telco company lang ang may permit na sumabit dyan. Kung makikita nyo, napakadami na niya. 800 kasi yung nakita naming naka-attach dyan, and lumalabas 4 lang yung may permit dun sa 800 na yun. So gaya kahapon, inubos natin yung mga naka-illegal na attachment. Pwede naman nilang ipa-restore yan dun sa telco provider nila. Pero dapat bago nila ipakabit yan, talagang kailangan nila kumuha ng RTA or yung request to attach kay Meralco para hindi na sila maging illegal attachment and para ma-regulate na rin natin yung bigat na dinadala ng poste. Actually, sa laki at sa dami ng poste rin kasing mga nakatayo natin, hindi naman din natin yan 24/7 mababantayan. So hindi natin maiwasan, lalo na yung mga gumagawa sa gabi. Kaya minsan humihingi na rin kami ng tulong sa barangay or sa LGU na hanggat maaari kung meron silang makikitang gumagawa ng alanganing oras at wala silang maipakitang RTA, pwede nilang i-deny yun or wag ipatuloy yung pagkakabit nung mga telcos na nilalatag nila. Kalimitan kasi yung iba gumagalaw sa gabi or sa alanganing oras na walang nanguhuli. Kaya hindi ho natin maiwasan na dumami yung ganyan. Pero yan, with this kind of operations, doon natin sila tinatanggal. Unang-una, dapat kumuha sila ng RTA na tinatawag. So, dun sa RTA kasi doon natin malalaman kung pwede pa silang magkabit doon or kung saan sila dapat pumuesto. Nagpapasalamat lang din kami sa Pasig LGU, lalo-lalo na kay Mayor Vico sa pag-support dito sa ginagawa namin. And syempre, sinusuportahan din natin yung Oplan Kaayusan na ginagawa ni Mayor Vico araw-araw, which is yung clearing din ng mga dead wires at saka yung pagbabundling ng mga kable. Pero yun nga, sa ngayon, hahanapin natin kung ano yung mga walang permits or yung mga hindi tama yung pagkakakabit, tatanggalin natin sila ngayon. May mga request na rin kami na ongoing sa Meralco, hindi lang dito sa Afable, may mga upcoming pa kami sa ibang mga lugar. Pero ito nga, maganda, kahit paano, nagkiklear sila ngayon ng wire clearing. So yung ibig sabihin, para maiwas din yung mga sunog-sunog, karamihan daw yung mga internet connection natin sa barangay, yung usually yung iba walang request to attach na. So ang problema nyo hindi naman yung mismong subscriber, ang problema nyo yung mismong developer. So yung kaya hihigpitan natin sa susunod sino yung mga magkakabit ng internet connection. So kailangan hanapan natin ng RTA para maging legal sila. Ngayon ang ginagawa talaga nila is binabaklas nila yung mga illegal connection. Kaya pinapaunawa namin dun sa mga subscriber na mga taga-Sagad na magtanong-tanong sila mismo sa developer nila na kung saan sila telecom nakasubscribe para magawa ng aksyon antemano. Ang ginagawa talaga ng Meralco lang is i-correct lahat ng mga connection. Hindi naman problema mismo talaga actually nung nagpa-connect ng internet ko. So siyempre tayo, nagbabayad tayo ng normal. So pero hindi natin alam may pagkukulang pala yung mismong developer, di ba? Na which is wala silang permit na maglagay. Although hindi naman pinapayagan naman sila ng Meralco na basta kumuha lang talaga ng RTA sa Meralco para makapag-legal sila.
So tapos may mga poster rin tayo na kailangang palitan na talaga. Yung mga ibang purok natin sa Barangay Sagad, antay-antay lang po tayo. Nauna lang po itong apable. Pero hopefully sa susunod na mga araw, yung mga ibang lugar naman ang action na ng Meralco. Particular sa apable, pasensya na muna kung medyo nakakaabala tayo. Pero ito naman para sa lahat, sa kaligtasan ng lahat. Lalong-lalo na iwas sunog. Ito lang, kailan lang. Minsan may mga pumuputok na kawad ng kuryente, hindi natin alam kung saan nagsisimula. So ito yung solusyon. So sana sa mga medyo maapektuhan, konting pangunawa lang po. Ito naman para sa ikabubuti ng ating barangay. Ayun nga, kaninang umaga, mga bandang 8:30, nakaset up na sila rito. Nagpunta rin dito sila kapitan, yung mga kagawad natin. Actually, ang barangay nagpadala rin ng request, Sir Alvin, di ba? Last August yata. Nag-ano rin kami ng request para doon sa mga, hindi lang naman dito sa Purok Apable. Meron din para doon sa mga ibang purok namin na may katulad ditong ganitong sitwasyon na mga lining na yung post, tapos yung mga tangle words ng mga Etelco ay nai-request na rin naman ng pamahalaan ng Sagad. Nagpapasalamat ang ating kapitan sa mabilisang pagtugon ng Meralco sa aming request at sa pamahalaan ng Pasig, siyempre kay Mayor Vico Soto na patuloy na sumusuporta sa mga gawain ng barangay. Paumanhin po doon sa maaapektuhan na yung mawawalan po ng base na rin po sa Meralco, yung mga maaapektuhan na telco provider, lalo na sa mga internet at telephone communication na maapektuhan. Pasensya na po, ang paunawa lang po yung hinihingi natin para na rin po sa ikagaganda ng lugar natin. Yung ikagaganda. Para malayo na rin sa disgrasya. Kasi napakadelikado talaga ng mga nangyari na mga ganyan itsura ng poste. Sa aksyon na ginawa ng lokal na pamahalaan at ng Meralco at sa panawagan ng barangay at ng Homeowners Association ay nabawasan na umano ang pangamba ng mga residente. Nirequest po namin ito nung Oplan, kay Mayor Vico. Mabilis naman po natugunan, natukuran po agad itong delikadong poste na pabaksak na. At ngayon naman po ay nabigyan na pong aksyon at ginagawa na. 4 po kasi itong request namin. Isa dito sa kanto, doon sa kabilang kanto at sa Melooban, 2 poste pa po yun. Sana po matapos din po kagad dahil medyo delikado na po talaga ibang poste dahil ampaw na po, walang laman yung loob. Pero sa tulong po ng ating gobyerno, pati na po rin sa barangay, nabigyan pong pansin at ngayon po ay ginagawa na. Kaya nagpapasalamat po lahat ng mga taga rito sa Napable, nabigyan pong pansin ang aming pong kahilingan. Siguro po ay medyo safe na po kami lalo po sa kuryente. Hindi biro kasi ang kuryente, baka pagmulan po ito ng sunog o makapanakit ng mga taga rito pagka ito ay tumumba o bumaksak. Kaya po nagpapasalamat po kami lalong-lalo na po sa ating Mayor Vico, maraming salamat po. At nabigyan na po ng solusyon ang aming pong problema. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.